Halimbawa na lang dagdagan pa natin yan ng another 10 years. So kaya mo pa ba? So isipin mo na, uy, dadagdagan ko pa ng 10 years ito na ganito na yung pasakit ko araw-araw. Yun, what's up? Ayan, kumusta mga utol? And then welcome sa video na ito. So once again, this is pa yung kaibigan ni Kiko. Ayan usapang pag-ibig pa rin. So ito mga utol, dagdagan na naman natin ang inyong mga kaalaman kasi ito, ang magiging topic natin sa video na ito is paano kung ayaw kang pakawalan ng lalaking babaero. Yun. So ito mga utol, magandang topic rin ito kasi maraming nagtatanong din sa akin, lalong-lalo na sa mga nakakausap ko ay which is ganito din yung mga senaryo o yung mga pangyayari. And then yun nga sa mga comment section ay nababasa ko rin na yung mga katanungan ay, Kuya Kiko, paano ba kumalas sa lalaki at saka ano ba ang mas mainam na gawin kung ayaw akong pakawalan ng lalaki, lalong-lalo na babaero? Well, ganito mga utol meron kasing pinakamalaking dahilan dyan kung bakit hindi kayo pinapakawalan ng lalaki. Yes? Which is yung dahilan na ito ay kung bakit talaga hindi kayo pinapakawalan kahit babaero siya, kahit marami siyang babae, kahit niloloko ka, kahit sinasaktan ka emotionally. So hindi ka pa rin pinapakawalan. Ganito kasi utol ang dahilan lang naman dyan kung bakit talaga ayaw kang pakawalan o ayaw kang bitawan dahil ginagamit ka niya. Yes? Ganito kasi babaero siya, di ba? Which is niloloko ka, may iba siyang babae, pero ayaw kang pinapakawalan. Ang buong akala mo utol is mahal ka pa niya? No. Kaya nga nang bababae, di ba? So ibig sabihin is, nandyan ka pa rin, ayaw kang pakawalan dahil may kailangan siya sa'yo. Which is hanggang need ka na lang, hindi sa pagmamahal. Halimbawa, nang bababae siya, o di kaya sumama na siya sa isang babae niya, pero nandyan ka pa rin. Kahit sabihin mo sa kanya na, ayaw ko na sa'yo, gusto ko na makipaghiwalay. Pero ang sinasabi niya is, wag, hindi ko kayang mawala ka. Wag mo kong iiwan, yes, mahal pa rin naman kita. Yes, gumaganon yung mga lalaki kasi sa totoo lang utol yung pangangailangan nila is nasa sayo. Una dyan is baka magaling ka sa sex pero hanggang sex lang. And then yung pangalawa dyan is baka mapera ka na ikaw palagi yung sumusuporta sa kanya. Na ikaw yung tao na hindi makatiis lalong-lalo na pagdating sa pera. Na palagi kang nagpapahiram sa kanya sa tuwing nangangailangan siya. So ikaw ito ngayon. Which is pero hindi pagmamahal utol hanggang need ka lang talaga. Kailangan ka lang niya. So, ano bang dapat natin gawin? Well, una sa lahat is kapag ganito utol na sinasabi nyo na kaso ayaw akong pakawalan ng lalaki matanong ko sa inyo utol nasaan ba yung buhay mo? Nasa kanya ba? Nasa partner mo bang lalaki kung bakit hindi mo kaya na kumala sa kanya? Kasi sa totoo lang may right ka talagang kumala sa lalaking babaero, lalong-lalo na sinasaktan ka talaga emotionally. Hanggat kaya mo pa utol, lalong-lalo na kung may mga anak kayo, yes, pwede naman na intindihin mo at saka unawain. And then magstay ka dyan, pagtsagaan mo na lang muna, alang-alang sa inyong mga anak. Hanggat kaya mo utol. Pero kung parang hindi mo na kaya na parang araw-araw ka na umiiyak, gabi-gabi, yes, na parang nasasaktan ka na talaga, na parang na-stress ka, it's time na rin na kailangan mong kumalas. Kasi may right ka na utol nasasaktan ka na dito. Huwag mong hayaan na, Kuya Kiko, kasi para lang sa mga anak namin. Oo, so tama yon. Pero kung nasasaktan ka na masyado utol, ganito alalahanin mo, what if kung magkasakit ka? Yes, dahil sa pagkakaroon ng stress, nadidepress ka. Yes, hahantong talaga sa magkakaroon ka ng sakit utol. Hindi ka kasi makakain, hindi ka makatulog ng maayos. So ngayon kung iniisip mo yung mga anak ninyo, paano yan ngayon kung nagkasakit ka? Mas lalo pa itong kukunin ng tatay nila. Instead na sa'yo pa sana. Pero kung ganun nga na which is wala ka ng kapasidad na mag-alaga sa kanila kasi ikaw mismo isakitin na, talagang mapupunta yung kustodiya sa lalaki o sa ama nila. So ganun pa man utol ang mas mainam mong gawin hanggat maaari kung healthy ka pa, yes, pero nasasaktan ka na sa ngayon, yes, kailangan mo na talagang mag-pull away. Umatras ka, kumalas ka. Pero Kuya Kiko, ayaw talaga akong pakawalan. Utol may right ka. Kung gusto mong umatras, makakaya mo yan. Yes, kasi walang magagawa yung lalaki kung ikaw mismo is hindi mo na siya kinikibo. Nag-pull away ka, umatras ka, hindi mo na siya pinapansin, hindi ka na nagre-reply, hindi ka na sumasagot sa tawag niya, wala na siyang magagawa dun. Pero kung ikaw mismo na marupok,
Yes, nagpapadala ka pa rin sa mga pinagsasabi niya, sa mga pambobola niya, sa pagmaninipula niya sa'yo. Kahit konting bola niya lang, isang nakukuha ka kaagad. Kasi ganun talagang gagawin ng lalaki kung ramdam niya. Na dati isang ganun ka lang kadali makuha. So talagang gagawin niyang lahat ng lalaki na, uy, uutuin ko nga ito ulit. Yes, para manumbalik na rin siya sa akin. Kasi yun nga, pero yung hindi mo alam is dahil may kailangan siya. Yes, uutuin ko nga. Kasi may kailangan pa ako dito eh. Kailangan ko siyang bulahin. Kailangan ko siyang papaniwalain. Na mahal ko pa rin siya. Yes, gagawin talaga lahat ng lalaki yan utol para lang makuha ulit yung kagustuhan niya. So kung ikaw naman na babae is marupok na madali ka lang makuha, well, ito mga utol lagi nyo ring tandaan. Hindi ka makakawala sa sitwasyon mo na yan. Yung pasakit na nararamdaman mo, yes, araw-araw yan. Halimbawa na lang dagdagan pa natin yan ng another 10 years. So kaya mo pa ba? So isipin mo na, uy, dadagdagan ko pa ng 10 years ito na ganito na yung pasakit ko araw-araw. Yes, di ba? So sa tingin mo hindi ka magkakasakit? Sa tingin mo, uunlad pa yung buhay mo? Hindi. So kailangan mong kumalas utol hanggat maaari, hanggat maaga pa. Na mapag-isipan mo talaga ng maigi. Na oo nga, na kung ipagpatuloy ko pa ito, halimbawa, aabot pa kaya kami ng 10 years? Na ganito na yung sitwasyon namin ngayon, away bati, at saka puro pasakit yung binibigay sa akin. Puro panluloko, puro pambobola. So syempre, hindi ka talaga makakaalis sa sitwasyon na yan. Kung nagpapakarupok ka, talaga masasaktan at saka masasaktan ka lang for another 10 years. So ngayon pa lang habang maaga, yes, kumalas ka utol. Umatras ka, yes, wag mo siyang pansinin. Kasi yung buhay mo is nasa sayo pa rin. Wala sa kanya yung buhay mo, hindi niya hawak yung buhay mo utol. Kuya Kiko, what if kasal na kaming dalawa? So ganun nga kagaya na rin sa sinabi ko kanina na kung may anak din kayo. Yes, hanggat maaari is mag-hold on ka muna hanggat kaya mo. Pero yun nga utol kung nandyan ka pa rin naman sa kanya, yes, na kinakaya mo, i-detach mo na yung pagmamahal mo sa lalaki. Huwag ka nang maging pabebe na maging marupok ka pa rin, na naghihintay ka pa rin sa pagpanibago niya. Huwag na. Detach ka. Ang nasa sayo na lang is yung pag-aasikaso sa mga anak ninyo, pag-aalaga, pagmamahal sa mga anak ninyo. Yes, ganun na lang. Para kahit paano is mapaghandaan mo kung ano yung kasunod na mangyayari na gagawin ng partner mong lalaki. Kasi yung mga ganito na hindi kayo binibitawan, isang rason din dito ay kumukuha lang ito ng buwelo. Hanggat hindi pa siya sigurado sa bago niyang babae. Yes, pagtiyagaan ka muna niya. Ipagtimbang niya muna yung dalawa o yung dalawa kayo. Na, uy, wag ko muna bitawan to yung una kong babae. Kasi bagong kilala ko pa lang yung bago na to baka hindi ko pa gaano kakilala. So kung sasablay man is may babalikan pa ako. So talagang hindi siya mawawalan. So ganun pa man utol, kung ganun na yung mga plano niya, kailangan is unahan mo na. Maging handa ka. Na kung sakali na hindi siya nagtagumpay dito sa bago niya and then sumablay siya, yes, kung ikaw mismo isang naghanda na, nag-detach ka na, yes, wala na talaga siyang babalikan. Instead na hindi siya mawalan dahil nandyan ka pa rin, ikaw pa rin yung tao na nag-i-stay sa kanya, ikaw pa rin yung taong nauuto niya. Well, pero someday utula is mauulit niya pa rin ito. Kasi bumalik na siya sa'yo dahil may kailangan siya Nandyan ka pa naman, na tumatanggap palagi sa kanya. Pero yun nga utula, pagdating kasi sa lalaking babaero, yes, iba yung hanap neto. Iba yung standards na hinahanap-hanap neto, which is wala sa'yo. So ibig sabihin kung wala sa'yo utol, hindi mo ito mapipilit. Kung paulit-ulit ka na niloloko, paulit-ulit siya na ng babae, ibig sabihin talaga is may hinahanap pa yan. So ikaw kahit alam mo na ganon, dapat is makapaghanda ka na. Uy, kahit ano pa yung gagawin ko, isang talagang hindi ko siya makukuha o hindi ko siya mapapaibig. Kasi iba yung hanap niya. So ganun na, kailangan mo maging handa. Mag self-preservation ka utol. Na hindi pwede na ganito na lang. Yes? So ngayon kailangan mo nang umatras. Para siya din mismo ay mawalan. Para mabigyan mo rin siya ng takot. Para mabigyan mo rin ng worth yung sarili mo. Hindi yung paulit-ulit na lang na sinasaktan ka. Sa totoo lang utol may right talaga kayong mga kababaihan na kumalas kahit ayaw pa ng lalaki. Walang magagawa yung lalaki kung kayo mismo ay hindi nakikibo sa kanila. Yes? Hindi na kayo mag-message, hindi na kayo mag-reply, hindi na kayo tatawag o hindi na kayo sasagot ng tawag niya. Wala siyang magagawa. Karapatan mo yun kapag nasaktan ka na. Kasi ako na lagay na sa alang-alang yung buhay mo, na puro pasakit na lang, na ikahahantong na magkaroon ka pa ng sakit someday, yes, may right ka talagang umatras. May karapatan ka na utol. Kasi buhay mo na yung nakataya din dito. Baka malay natin magkasakitan pa.
Baka kung ano pa yung magawa niya sa'yo. So ganon, kung nabababae siya, ulit-ulit, and then hindi ka pinapakawalan, isa lang ibig sabihin yan. Kumukuha yan ng buwelo, and then at the same time is, hindi ka pinapakawalan dahil may kailangan lang siya sa'yo. So kailangan is maging matalino ka. Alam mo na dapat ha, kung ano yung mga rason. Kagaya nga sa mga pinagsasabi ko sa inyo, kung ano yung mga plano ng lalaki is unahan mo na. Uy, hindi pwede to. Mag-detach na ako, mag-pull away na ako. Yes, ganon. Para habang naguguluhan pa siya is ikaw ay preparado na. So sino ngayon yung mawalan? Siya, utol. At least ikaw is naiahon mo na yung sarili mo habang kumukuha pa lang siya ng buwelo. Ha? So yun ang mga utol ha. Sana'y nakatulong talaga yung video na ito. And then sana'y naunawaan nyo na kung bakit at saka kung ano talaga yung mga rason. Ha, kung bakit meron talagang lalaki na ayaw kang pakawalan o may mga lalaki talaga na hindi pinapakawalan yung babaeng umaayaw na. So ganun yun, utol. Ha? So yun lang nga, maraming salamat. So ingat kayo ha. God bless and babush!